Bago ka umuwi galing lamay, magpagpag ka muna. Hindi lahat ng sumasama sa iyo ay buhay. Nangyari ito sa amin noong nakaraang taon sa maliit naming bayan sa probinsya. Patay kasi ang lolo ng kaibigan namin si Marco, kaya kaming magkakaibigan. Ako, si Marco, si Jessa at si Alan ay pumunta sa barangay nila kung saan pinaglalamayan ang kanyang lolo. Gabi na nun, halos 10:10 na ng gabi nang kami magpasyang umuwi. Tahimik na ang paligid ng barangay hall kung saan ginaganap ang lamay. Habang papalabas kami, may matandang babae na nakaupo sa gilid ng gate. Bigla niyang sinabi sa amin, "Mga iho, huwag kayong didiretso sa inyong bahay pagkatapos niyong makiramay. Magpagpag muna kayo bago umuwi." Napatinginan lang kami sa isa't isa, tapos napatawa. "Ay nako, pamahiin lang ho yan, Nay," sabi ni Alan. Sumakay na kami sa motor ni Marco at sa isa pang motor na dala ko. Diretso na kami humuwi. Habang nasa kalsada kami, napansin kong parang masyadong tahimik ang gabi. Walang aso, walang kuliglig. Bigla ring lumamig ang hangin. Pagdating namin sa tapat ng bahay ni Marco, napansin ko agad, bukas ang ilaw sa loob ng bahay nila. Kahit alam kong lahat ng pamilya niya ay nasa lamay. "Pre, may tao yata sa loob niyo," sabi ko. Napakunot ang noo ni Marco. "Wala, lahat kami nasa lamay kanina." Biglang may narinig kaming kaluskos sa loob. Parang may naglalakad. Dahan-dahang bumukas ang pinto, pero walang lumabas. Nagkatinginan kaming apat. Kinabahan na si Jessa. "Guys, parang mali na umuhi tayo agad." Hindi pa kami nakakagalaw nang may marinig kaming mahinang boses galing sa loob ng bahay. Parang may nagsasalita. Mahina. Paos. "Salamat sa paghatid." Nanlamig ang likod ko. Hindi iyon boses ng kilala namin. Hindi rin boses ng pamilya ni Marco. Dahan-dahang lumabas ang isang anino mula sa loob ng bahay. Mabagal, parang nahihirapang lumakad, hanggang sa tumama ang ilaw ng poste sa mukha nito. Napahiyaw si Jessa. Dahil ang nakatayo sa pinto, ang lolo ni Marco. Nakabarong, maputla, at nakangiti. Parehong suot niya sa loob ng kabaong kanina. Kinabukasan, bumalik kami sa lamay. Nakita ulit namin ang matanda kagabi. Sabi ng matandang babaeng nasa gate, minsan, hindi lang malas ang sumusunod kapag hindi nagpagpag. Minsan, may umuwi rin. Simula noon, kahit saan pa akong galing na lamay, hindi na ako uuwi ng diretso.